Okay, so another two math problems para sa civil service exam. So we have age problem and geometry problem. So i-post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start sa number 11, age problem. So sa age problem, ang pinakamagandang way dito, ilagay muna natin sa table para madaling ma-visualize. A father is 4 times as old as his son. In 20 years, the father will be twice as old as his son. How old is the son now? Okay. So, first step, ilagay natin ilagay muna natin yung given natin na sa problem, meron tayong given na character father tsaka son. Okay, so lagyan natin first column ay father and son. Okay? And then a father is 4 times as old as his son. So ito yung age nila now at present. So nakadepende si father, no? Si father nakadepende sa age ni son. Si father daw ay 4 times. Ayun, so 4 times. 4 times as old as si son. So kung si son gawin nating x, therefore si father magiging 4x. Kasi 4 times daw siya. 4 times as old as his son. And then next, in 20 years. So in 20 years, so ibig sabihin, may future tayo dito, another column para sa future. Ito yung plus 20 kasi sabi in 20 years. Okay? So in future, plus 20 tayo sa future. Okay? So therefore, ang expression para sa future ni father ay 4x plus 20 kasi 20 years. And then si son naman ay x plus 20. So tapos, gawa tayo ng equation dito manggagaling yan kasi in 20 years daw. So dito sa column na ito, word by word gawin natin. In 20 years, the father. So, the father, ibig sabihin, yung age ni father. Ito yon. The father, so 4x plus 20. So, dito natin ilagay, 4x plus 20. Age ni father will be, ang ibig sabihin ng will be ay equal sign, twice. Twice daw, ibig sabihin nakamultiply sa 2. Ano ang nakamultiply sa 2? Twice as old as his son. Age ni son sa 20 years, edi ito yon, x plus 20. So therefore, ito na yung ating working equation. Isolve lang natin ang value ng x. How old is the son now? Ito na yon, yung x na yung hinahanap. Okay? So how old is the son now? Just solve the value of x. Okay, so anong gagawin natin dito? Pwedeng i-distribute natin yung 2, pero parang mas madali para mas mabilis yung solution. Kung mapapansin natin, yung 4 tsaka yung 20, divisible dito sa 2. Para wala na tayong i-distribute, hindi na natin i-distribute yung 2, i-divide na lang natin both sides. Both sides, i-divide natin by 2. Ayun, para rekta na, cancel na agad. Wala nang i-distribute. Yung right side kasi, x plus 20 na lang. Nawala na yung 2. Okay? So, pag ganyang merong nakamultiply, i-check nyo agad yung kabilang side kung divisible dito. Kapag hindi divisible, no choice tayo, i-distribute natin. Okay? So, divide natin pareha sa 2. 4x divided by 2, that is 2x. And then plus 20 divided by 2, that is equal to 10. Okay? Then solve for x na lang tayo. Meron tayong 2x sa left, x sa right. So itong x sa right, ililipat natin dito sa kabila. Pag nilipat natin yan sa kabilang side, subtract tayo ng x to both sides. Okay? Pag nag-subtract ng x to both sides, so 0 na yan. 2x minus x, that is x. Copy the rest. We have plus 10 equals 20. Then last step, para matira si x, tanggalin natin si positive 10. Ilipat sa kabilang side or subtract 10 to both sides. Okay? Pag nag-subtract 10 to both sides, 0 na to. Therefore, ito na yung final answer. X is equal to 20 minus 10. The answer is 10. Therefore, letter D ang tamang sagot. 10 years old. Okay? So, i-checking natin. Okay? So, checking. Paano ba yung checking niyan? Kung si son ay 10 ngayon, ang father ay magiging 4 times 10, magiging 40. O, tingnan natin sa 20 years. Sa 20 years, magiging 40 plus 20, magiging siyang 60. Tapos 10 plus 20, magiging 30. Ayun, eksakto nga. Kasi sabi in 20 years, the father will be twice. Di ba, pag minultiply natin itong 30, minultiply natin sa 2, equal na dito sa 60. Ibig sabihin, tama yung sagot natin na ang son ay 10 years old. Okay? So, next problem. Sagutan naman natin ang number 12 geometry problem. A rectangular garden has a perimeter of 50 meters. The length is 5 meters longer than the width. What is the width of the garden? So, kailangan lang natin ang formula ng perimeter ng rectangle. Okay? So, ang perimeter ng rectangle, i-add lang natin lahat ng sides. Okay? So, di ba, ang rectangle, meron siyang 2 equal sides.
So ito yun, yung L, dalawa, parehas yan. Ito naman, W, parehas din. So therefore, ang perimeter, i-add natin yan. Pag in-add natin lahat yan, dalawa yung W, dalawa yung L. Dalawa yung formula na ginagamit. Pwedeng 2L plus 2W. Pwede naman yung naka-factor out. Naka-factor out yung 2, so we have 2 times L plus W. So kahit alin man dyan sa dalawa, parehas lang naman ang ibig sabihin yan. Okay? So ang gamitin na lang natin itong pangalawa. Mas madaling gamitin itong pangalawa, naka-factor out na yung 2. Okay, so alamin naman natin ngayon ang mga given natin. So sabi sa given, a rectangular garden has a perimeter of 50 meters. So ang perimeter natin ay 50 meters. The length is 5 meters, 5 meters longer than the width. Okay, so yung width natin, W pa rin. Yung L natin, ang gagawin nating L ay, base sa problem, the length is 5 meters. 5 meters longer. 5 meters longer, ibig sabihin, W plus 5. Okay? So ngayon, i-substitute lang natin yung tatlo na yan dito sa formula natin. Okay? So ang perimeter natin, given 50 meters. So 50 is equal to, meron tayong 2 dito, may parenthesis. Yung L natin, ito yung value ng L, W plus 5. Okay? Plus yung W pa rin. Okay. And then, ang tanong, what is the width? Width of the garden. Ayun, W. Solve lang natin yung W. Okay? So, kaya ang ginagamit ko dito, yung naka-factor out yung 2. Kaya ito ang ginagamit ko palagi kapag perimeter ng rectangle. Kasi, kapag yung given na perimeter ay divisible sa 2, i-divide na natin both sides sa 2 para wag nang humaba. Okay? So, divide both sides sa 2. Cancel na to. 1 na lang ito. Then, 50 divided by 2 is equal to 25. And then, ito, i-simplify natin. May dalawa yung W. Pwedeng ma-add na ito. W plus W. 2W. And then, just copy plus 5. Okay? 2-step na lang ito. Kailangan W ang matira. Tanggalin na muna natin si plus 5. Kabaligtaran ng plus 5, edi minus 5. Minus 5 to both sides. So, maka-cancel na ito. 0 na yan. 2W is equal to 25 minus 5, that is 20. Then last step, divide both sides by 2 para W na lang ang matira. Ang value ng W or yung width natin, 20 divided by 2 is 10 meters. So letter B ang tamang sagot. Okay? So kapag ang ginamit natin 2L plus 2W na formula, same lang din ang kakalabasan yan. Okay, so that's all. So sana may natutunan kayo sa video na ito. Follow for more. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan. All in na yan. 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin. MWF din. 7 to 9 p.m. din. June 8 hanggang June 29 naman po ito. So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. May mock test din po. And then may exclusive FB group din po. So June po yan, yung UPCAT. Tapos, ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito, pero buong July po to MWF din, 10 sessions din. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test, at may exclusive FB group. So, naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.